Ang sikat ng araw sa umaga ay marahang dumadampi sa kalangitan ng lungsod ng Lipa, isang masiglang lungsod sa puso ng Batangas. Ang mga kalsada ay unti-unti nang napupuno ng ingay ng mga tricycle na humaharurot, mga nagtitinda ng kapeng barako sa bangketa, at mga empleyadong nagmamadali patungo sa kani-kanilang trabaho. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang dalagang nasa edad 22 ang mahinahong naglalakad sa tabi ng kalsada, bit-bit ang isang canvas na bag. Ang pangalan niya ay si Lina Reyes, isang mag-aaral sa huling taon ng kolehiyo na kilala sa kanyang kabaitan, pagiging simple at palaging nakangiti sa sinuman. Papunta si Lina sa kanyang unibersidad sa umagang iyon upang isumite ang kanyang thesis, isang proyektong pinaghirapan niya ng ilang buwan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Maayos na nakatali ang kanyang buhok at magaan ang kanyang mga hakbang. Walang anumang kutob o hinala na magbabago ang takbo ng kanyang buhay sa araw na iyon, o kahit man lang ay magiging sentro ng usap-usapan sa buong lungsod sa loob lamang ng ilang sandali. Nang makarating siya sa isang sangandaan malapit sa Plaza Independencia, isang malakas na tunog ng pito ang umalingaungaw. Isang pulis ang humaharang sa ilang mga rider ng motorsiklo na tila lumabag sa mga panuntunan sa kalsada. Kasama sa mga ito si Lina, na medyo nagmamadaling tumawid nang hindi napansin na ang ilaw para sa mga tumatawid ay naging pula na. Ikinaway ng pulis ang kanyang kamay, senyales na huminto si Lina. "Hoy, miss, dito ka muna," sigaw ng pulis. Napatingin si Lina, medyo naguguluhan. Tumingin siya sa kaliwat kanan upang tiyakin na walang sasakyan bago lumapit. Ang pulis ay malaki ang pangangatawan, nakasuot ng kumpletong uniforme, at may itim na salamin na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Sa kaliwang dibdib nito ay nakasulat ang pangalang Physicist Vargas. "Opo, sir." "Bakit po?" magalang na tanong ni Lina. "Tumawid ka noong nakapula ang ilaw. Hindi mo ba nakita ang traffic light?" Matalas ang tono ng kanyang boses. "Ay, pasensya na po, sir. Nagmamadali po kasi ako. Akala ko po berde pa. Pasensya na po talaga. Hindi na po maulit." Pinaningkita ni S.F. Vargas ang kanyang mga mata, tinitingnan si Lina mula ulo hanggang paa. Sa hindi malamang dahilan, hindi naging komportable si Lina sa kanyang mga titig. Mayroon itong kakaibang aura, hindi tulad ng titig ng isang alagad ng batas na nagpapatupad ng disiplina, kundi parang isang mabilis na paghuhusga. "Estudyante ka?" tanong niya, ngayon ay maihalong pangmamaliit sa kanyang tono. "Opo, sir. Papunta po ako sa unibersidad, magpapasa ng thesis." "Medyo huli na rin po ako," mahinang sagot ni Lina, pilit na pinapanatili ang pagiging magalang. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Seth Vargas. Palusot na luman na yan. Lahat ng nahuhuli laging sinasabing nagmamadali. Pero sige na nga, alam mo ba na pwedeng itiket yang pagtawid sa maling ilaw?" "Opo, sir." "Naiintindihan ko po," sagot ni Lina. "Kung naiintindihan mo, edi alam mo ang kapalit niyan, di ba? Nasaan ang DE mo?" Nagbago ang tono nito, naging mas matigas. Dali-daling kinuha ni Lina ang kanyang pitaka mula sa bag at iniabot ang kanyang student D. Tinitigan ito ng pulis at pagkatapos ay isinilid sa bulsa ng kanyang uniforme. "Kunin mo na lang sa presinto mamaya." Ngunit huminto siya at muling tinitigan si Lina. "Alam mo ba ang proseso kung paano mapapabilis yan?" "Mapapabilis po." "Paano po, sir?" tanong ni Lina, hindi na unawaan ang ibig sabihin nito. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni S.C. Vargas. "Pwede namang walang hearing, walang abala. Pero depende yan kung marunong kang makisama." Kumunot ang noo ni Lina. "Makisama po, sir." "Ano po nang ibig niyong sabihin?" Sige na. Huwag ka nang magkunwaring inosente. Alam mo na ang ibig kong sabihin." Bumaba ang tono ng kanyang boses, ngunit lalong lumamig. Lumapit siya ng bahagya, na naging dahilan para umatras si Lina. Ilang mga taong dumaraan ang nagsimulang mapatingin sa kanila. Ang sitwasyon ay naging hindi komportable. Naramdaman ni Lina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga tiwaling opisyal na gumagawa ng kalokohan, ngunit hindi niya inakalang mangyayari ito sa kanya. "Sir, hindi ko po maintindihan."
Kung kailangan pong dumaan sa hearing o magbayad ng multa, susunod po ako sa tamang proseso. Ayaw ko po ng anumang gulo, matigas na sagot ni Lina, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Bigla na lang, malakas na pinalo ni S.V. Vargas ang isang maliit na mesa sa tabi niya. Anong sinasabi mo? Inaakusahan mo ba akong gumagawa ng kalokohan, ha? Ang malakas na boses na iyon ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Ilang mga nagtitinda sa bangketa at mga motorista ang huminto para manood. Nagulat si Lina, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi po, sir. Ang sabi ko lang po, susunod ako sa tamang patakaran. Ngunit sinadya ng pulis na baliktarin ang sitwasyon. Pinapakitaan na nga kita ng kabaitan, tapos sasabihan mo pa ako ng kung ano-ano. Nako, ang mga kababaihan ngayon, mali na nga, sila pa ang matapang. Ang kanyang boses ay malakas at magaspang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay kumuha ng kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-record. Naramdaman ni Lina na uminit ang kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya at takot. Kinagat niya ang kanyang labi at yumuko. Samantala, patuloy na nagsasalita ng malakas si S.V. Vargas, binabaliktad ang mga pangyayari na parabang siya ang biktima. Tingnan ninyo to, lahat kayo. Itong babaeng ito, sinita ko dahil lumabag sa batas. Aba, nagalit pa at inakusahan ang pulis na nanghihingi ng lagay. Paano unlad ang bansa kung ang mga estudyante mismo ay walang respeto sa otoridad? Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa paligid. May mga sumang-ayon habang ang iba ay gusto lamang manood ng drama sa kalye. Pakiramdam ni Lina ay dinudurog ang kanyang puso. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Sir, hindi po ganoon ang sinabi ko. Sumpaman. Tama na. Manahimik ka. Sumama ka sa akin sa outpost ngayon din. Nang hindi naghihintay, marahas na hinawakan ng pulis ang kanyang braso. Agad na napasigaw si Lina. Sir, huwag niyo po akong hawakan. Ngunit lalong humigpit ang pagkakahawak nito. Nagsimulang hindi maging komportable ang mga tao, ngunit karamihan ay nanonood lamang, takot na makialam sa pulis. Ilang mga ginang sa tabi ng kalsada ang nagbulungan, kawawa naman iyong bata. Pero kung may kasalanan talaga, anong magagawa natin? Halos maiyak na si Lina. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit walang nangyari. Kinalagkad siya ng pulis patungo sa isang maliit na police outpost sa gilid ng kalsada. Sa loob ng kanyang isipan, ang hiya at takot ay naghalo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, ngunit nanigas ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay hinihila siya patungo sa pagkasira ng kanyang reputasyon sa harap ng publiko. Sa isang iglap, ang kanyang simpleng buhay ay tila nabasag. Sa gitna ng mga nagkukumpulang tao, isang motorsiklo ang huminto. Isang lalaking matipuno ang dahan-dahang bumaba. Nakasuot ito ng camouflage uniform na karaniwan sa mga sundalo, ngunit walang masyadong nakakabit na palamuti. Nakasombrero siya, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Sa kanyang dibdib ay nakasulat ang pangalang De la Cruz. Si Marco de la Cruz ay kagagaling lamang sa isang maikling misyon at hindi sinasadyang dumaan sa lugar na iyon nang makita ang mga nagkukumpulang tao. Saglit siyang nagmasid mula sa malayo. Pagkatapos ay kumunot ang kanyang noo nang makita ang isang pulis na pilit na hinihila ang isang batang babae. Sa isip niya, hindi na tama to. Ngunit alam ni Marco, bilang isang miyembro ng hukbong katihan, na hindi siya maaaring basta-basta makialam. Mayroong propesyonal na hangganan sa pagitan ng militar at pulisya, lalo na sa pampublikong lugar. Ngunit nang marinig niya ang maliit na sigaw ni Lina na humihingi na bitawan, tumanggi ang kanyang konsensya na manahimik. Lumapit siya. Pasensya na po, sir. Ano po bang nangyayari dito? Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mabilis na lumingon si S.V. Vargas. Hoy, trabaho ko to, pere. Huwag kang makialam. Itong babae, lumabag na sa batas, bastos pa sa otoridad. Tinitigan siya ni Marco ng matalim, ngunit pinigilan pa rin ang sarili. Nagtatanong lang po, sir. Kung may paglabag man, pwede namang ayusin sa maayos na paraan. Bakit kailangan pang maghilaan?
Suminghal si Joseph Vargas. Ako ang nakaduty dito. Sino ka ba? Sundalo ka. Huwag mo kong turuan sa trabaho ko. Lalong tumindi ang tensyon. Ilang mga residente ang nagsimulang maghiyawan. Ang ilan ay humihinga ng malalim. Tumingin si Lina kay Marco na mailuhang namumuo sa kanyang mga mata na para bang nakakita ng isang sinag ng pag-asa. Ngunit tumango lamang si Marco sa kanya, senyales na manatiling kalmado. Sige po, ginoong pulis, malumanay ngunit may otoridad na sabi ni Marco. Hinihiling ko lang po na panatilihin nating lahat ang tamang asal. Kung may problema, pwedeng pag-usapan ng hindi napapahiya ang sinuman sa publiko. Lalo na't babae. Lalong nag-init ang ulo ni F. Vargas. Alam ko ang mga istilong sundalong tulad mo. Nagpapakabayani. Pero wala kang alam sa nangyari. Bastos ang babaeng yan. May karapatan akong ipatupad ang batas. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang residente ang sumigaw, Sir, ni-record ko po mula kanina. Hindi naman po lumalaban si Miss, kayo po ang unang nagalit ng husto. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimulang lumapit ang mga tao. Ilan ang nagtaas ng kanilang mga cellphone, kumukuha ng video mula sa iba't ibang anggulo. Kinakabahan na si ESF Vargas, ngunit sinusubukan pa ring panatilihin ang kanyang imahe. Tumayo si Marco ng tuwid, hindi na nanlaban, ngunit malinaw na pinoprotektahan si Lina na nakayuko pa rin sa likuran niya. Sige na po, sir. Mas mabuting pumunta na lang tayo sa outpost. Sasama po ako bilang saksi para walang magkamali ng intindi. Ang tono ni Marco ay kalmado, ngunit may taglay na moral na lakas na mahirap tanggihan. Sa harap ng mga titig ng dose-dosenang tao, walang gaanong pagpipilian si Ceci Vargas. Huminga siya ng malalim at lumingon ng may pang-iinis, sige, tara sa outpost. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kalmado, kumukulo ang kanyang galit. Ayaw niyang kinokontra, lalo na ng isang sundalo sa harap ng publiko. Sa kanyang isip, nanumpa siya, magsisisi ka sa pakikialam mo, sundalong nagpapakabanal. Samantala, si Lina ay naglalakad lamang sa likuran nila na nanginginig ang mga binti. Bawat matang nakatingin sa kanya ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat siyang magpasalamat dahil may tumulong o matakot dahil lalong lumalala ang sitwasyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang umagang iyon ay hindi na isang ordinaryong umaga. Ito ang simula ng isang viral na kwento na iayanig sa kanilang maliit na lungsod na magbubunyag sa tunay na mukha ng kapangyarihan, dignidad at katapangan. Ang hangin sa loob ng police outpost ay tila mabigat at maalinsangan. Walang aircon, tanging isang lumang electric fan na umuugong sa isang sulok. Naupo si Joseph Vargas sa isang plastik na upuan, nagsindi ng sigarilyo, at ibinuga ang usok patungo sa bukas na bintana. Samantala, si Lina ay nanatiling nakatayo malapit sa mesa, nakayuko, at mahigpit na hawak ang kanyang bag. Sa tabi niya, tuwid na nakatayo si Marco, nakatingin sa pulis ng walang ekspresyon. Ilang mga residente na nagvideo kanina ay sumunod sa paligid ng outpost. Ang iba ay naghihintay sa labas. Tense ang kapaligiran, ngunit mayroong isang uri ng kuryosidad na nagpapanatili sa kanila roon. Tiningnan ni Joseph Vargas si Marco mula sa gilid ng kanyang mga mata at sinabi sa malamig na tono, Hoy sundalo, ipapaalam ko sa'yo, teritoryo ito ng pulisya, kaya wag kang masyadong makialam. Nanatiling kalmado si Marco. Naiintindihan ko po, sir. Ngunit narito lang ako para siguraduhin na walang paglabag sa etika laban sa isang sibilyan. Nakita ko kanina na pilit na hinihila si Miss, kahit na mukhang handa naman siyang sumunod. Tinapik ni Joseph Vargas ang kanyang mga daliri sa mesa. Sumunod. Tumawid siya sa maling ilaw at sinagot-sagot pa ako. Kung hindi ko siya didisiplinahin ng husto, hindi iyan matututo. Sinubukan ni Lina na magsalita, mahina ang kanyang boses. Sir, hindi po ako lumaban. Sinabi ko lang po na susunod ako sa tamang proseso. Agad na pinalo ni F. Vargas ang mesa. Manahimik ka. Kanina ka pa gumagawa ng gulo. Malinaw na ikaw ang may kasalanan. Lumapit ng bahagya si Marco. Matalim ang kanyang tingin ngunit mababa pa rin ang kanyang boses.
Sir, pakiusap, magsalita po tayo ng maayos. May karapatan siyang magpaliwanag. Tayo ang tagapagtanggol ng mamamayan, hindi mga Panginoon nila. Biglang tumahimik ang lahat. Maging ang ingay ng electric fan ay parang sitsit ng ahas sa gitna ng tensyon. Pinatay ni Cesar Vargas ang kanyang sigarilyo at tinitigan si Marco. Aba, tinuturuan mo na ako sa trabaho ko. Sa tingin mo ba lahat ng sundalo ay anghel? Ha? Marami rin sa inyo ang umaabuso sa uniforme nyo. Ang mga salitang iyon ay parang latigo. Ngunit hindi nagpatinag si Marco. Huminga siya ng malalim at mahinang sinabi, hindi ko po ipinagtatanggol ang institusyon, sir. Ipinagtatanggol ko ang tao. At alam kong hindi lahat ng pulis ay tulad ninyo. Ang titig na iyon ay tumagos. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Cesar Vargas. Ngunit iwinaksi niya ito ng isang mapanuyang tawa. Wow, ang drama mo naman. Pero ako ang may kapangyarihan dito. Kahit sundalo ka pa o ordinaryong tao, kapag sinabi kong mali, mali. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ang kapangyarihan na walang pananagutan ay pang-aabuso lang, sir. Ang mga salitang iyon ay nag-udyok sa ilang mga residente sa labas na magbulungan. Wow, ang galing ng sundalong iyan. Samantala, si Lina ay nakayuko lamang, nanginginig ang katawan. Hindi niya alam ang gagawin sa pagitan ng takot at ginhawa. Sa tuwing naririnig niya ang boses ni Marco, mayroong isang pakiramdam ng seguridad na lumilitaw. Para bang may isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa masasamang tingin ng mundo. Bigla, isang malakas na tunog ng notification ang narinig mula sa labas ng outpost. Ting! Ang tunog ay mula sa cellphone ng isang residente na nanonood. Sumigaw siya, "Uy, kumalat na yung video. Viral na sa TikTok." Ang daming comments. Agad na lumingon si Vargas. Ano? Umisi ang residente. Opo, sir. Libo-libo na ang nanood. Sabi nila kawawa daw si Miss. May mga nagtag na rin sa Chief of Police. Biglang namutla ang mukha ni Cesar Vargas. Mabilis siyang tumayo, hindi mapakali ang kanyang mga mata. Sino ang nagkalat niyan? Burahin niyo iyan. Utos ko. Ngunit lalo pang dumami ang mga residente. Ilan ay hawak pa rin ang kanilang mga cellphone at patuloy na nagre-record. Lalong lumakas ang ingay sa labas, senyales na nakakuha na ng atensyon ang balita. Pinagmasdan ni Marco ang sitwasyon ng maingat. Alam niyang mas malaki na ang problema ngayon. Hindi na ito tungkol sa simpleng paglabag sa trapiko. Ito ay tungkol na sa karangalan at tiwala ng publiko sa mga otoridad. Sir, kalmadong sabi niya. Kung kumalat na ang video, ang pinakamabuting gawin ay hindi ang pagbantaan ang mga tao. Mas mabuting ipaliwanag ang katotohanan. Kung sa tingin niyo po ay tama kayo, hayaan ninyong ang publiko ang humusga. Anong masarap dyan? Hindi nila alam ang batas. Tinitingnan lang nila ang isang panig. Tinitigan siya ni Marco. Minsan, hindi ang panig na tinitingnan ang mali, kundi ang ugaling ipinapakita. Kinuyom ni Cesar Vargas ang kanyang mga kamao. Namula ang kanyang mukha sa pagitan ng hiya at galit. Naramdaman niyang nanganganib ang kanyang posisyon. Sa harap ng mga residente, sa harap ng isang sundalo, at ngayon sa harap ng mga kamera ng publiko na hindi niya makontrol. Dahan-dahang naglakas loob si Lina na magsalita. Sir, gusto ko lang pong humingi ng pasensya kung nagkamali ako kanina. Pero hindi ko po sinabi na nanghihingi kayo ng pera o kung ano-ano. Gusto ko lang pong sumunod sa tamang proseso. Ang kanyang malumanay na boses ay nagpatahimik sa ilan. Lumingon si Marco sa kanya, nagbigay ng isang maliit na tango, ngunit ito ang lalong nagtulak kay Vargas sa isang sulok. Sige, pagtulungan niyo ko, ha? Sundalong nagpapakabanal, babaeng nagpapaka-inosente. Ire-report ko kayo sa mga superior niyo. Huminga ng malalim si Marco. Sige po, sir. Lahat tayo ay may mga nakatataas. Pero sigurado akong hindi magugustuhan ng superior niyo kapag nakita niya ang video na hinihilan niyo ang isang babae sa publiko. Nang hahamon ka. Hindi sumagot si Marco.
Nanatili siyang nakatayo, nakatingin ng diretsyo na parang isang bato sa gitna ng bagyo. Ang kanyang kalmadong kilos ang lalong nagpawala sa kontrol ni Vargas. Labas! Wala kang karapatan dito, sigaw ni Vargas. Ngunit bago pa man makahakbang si Marco, isang tao ang lumitaw sa pinto ng outpost. Isang lalaking nakasibilyan na may suot na vest na may nakasulat na IE Traffic Unit at isang asul na sombrero. Mukha siyang mas bata ngunit seryoso. Si Vargas, malakas at may otoridad ang kanyang boses. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ipaliwanag mo kung anong nangyayari dito. Natigilan si Vargas. Sir. Sir Teniente. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang po ito, sir. Ngunit alam na ng hepe ng unit, si Teniente Rivas, ang nangyayari. Katatapos niya lang makita ang video na kumakalat sa kanilang internal group chat. Matalim siyang tumingin. Hindi ako bulag, Vargas. Nakita ko na ang video. Alam mo bang pwedeng maging malaking problema to? Lalong namutla ang mukha ni Vargas. Pero, sir, hindi naman po lahat yun totoo. Malinaw ang video. Naging magaspang ka sa isang sibilyan. Narinig pa kitang nagsalita ng hindi maganda. Alam mo bang suot mo ang uniforme? Nagulat si Lina. Hindi niya inaasahan na may ibang pulis na sisita sa kapwa niya pulis. Yumukod si Marco bilang paggalang kay Teniente Rivas. Salamat po, sir, sa pagpunta niyo. Tumango si Rivas. Gusto ko lang siguraduhin na walang sinuman dito ang nag-aakalang mas mataas sila sa batas, kasama na ang sarili naming miyembro. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lina. Miss, pasensya na po sa inasal ng aming tauhan. Susuriin po namin ito ayon sa tamang proseso. Halos maiyak si Lina sa ginhawa. Salamat po, sir. Ngunit sinubukan pa rin ni Vargas na ipagtanggol ang sarili. Sir, wag po kayong basta maniwala sa mga tao. Mahilig silang manira. Nakialam pa itong sundalo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Huminga ng malalim si Rivas. Vargas, ginawa mo ang trabaho mo na parang preman. Ilang beses ko nang sinabi, tayo ay mga lingkod bayan, hindi mga hari. Ipinapahiya mo ang buong institusyon. Ang mga salitang ipinapahiya mo ang buong institusyon ay parang martilyo. Alam ng lahat ng nakarinig na mabigat ang mga salitang iyon. Tahimik lamang na nakatingin si Marco, ngunit sa kanyang puso ay nakaramdam siya ng ginhawa. Sa wakas, pumanig ng kaunti ang katarungan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kaso. Sa labas, patuloy pa rin kumakalat ang video at siguradong maaamoy ito ng media. Pinaupo ni Rivas si Lina. Magpahinga po muna kayo, miss. Kukunin po namin ang inyong salaysay. Kung kailangan, ihahatid ko kayo pa uwi mamaya. Tumango si Lina. Samantala, nagpaalam si Marco. Sa tingin ko po, tapos na ang tungkulin ko rito, sir. Gusto ko lang pong siguraduhin na hindi inaabuso ang mga sibilyan. Ngunit pinigilan siya ni Rivas. Sandali, ginoong sundalo. Pwede ko bang malaman ang pangalan at unit ninyo? El Hitiu. Marco de la Cruz. Mula sa 2D Infantry Division, maikling sagot niya, sabay saludo. Gumanti ng saludo si Rivas. Salamat sa ginawa ninyo. Kung lahat sana ng alagad ng batas ay ganito kumilos, baka wala tayong mga viral na video na tulad nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Sana po ay maging aral ito para sa lahat, kasama na ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lina. Miss, mag-iingat ka sa daan. Huwag mong hayaang matakot ka sa mga otoridad dahil sa nangyari. Marami pa ring mabubuti sa labas. Tumingin si Lina sa kanya, mahina ang boses. Salamat po, sir. Hindi ko po alam kung anong mangyayari kung hindi kayo dumating. Tumango lamang si Marco at lumabas ng outpost. Sa labas, kusang pumalakpak ang mga residente. Hindi dahil isa siyang sundalo, kundi dahil sa ipinakita niyang katapangan ng hindi gumagamit ng dahas. Samantala, si Vargas ay tahimik na nakaupo. Nahulog ang kanyang sigarilyo sa sahig at hinayaan na lang. Blanko ang kanyang mga mata, gulong-gulo ang isip.
Alam niyang nagbago na ang lahat. Ang kanyang pangalan at mukha ay malamang nakakalat sa internet. At sa pagkakataong ito, wala nang paraan para itago ito. Nang hapong iyon, ang balita tungkol sa isang pulis na nagpahiya sa isang estudyante na tinulungan ng isang sundalo ay naging laman ng social media. Daan-daang libo ang nanood, libo-libo ang nagkomento. Ang iba ay galit, ang iba ay humanga. Ang mga pangalan ni Lina at Marco ay binanggit bilang simbolo ng maliit na katarungan sa gitna ng pagdududa ng publiko sa mga otoridad. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, ang kanilang buhay ay papasok pa lamang sa isang bagong kabanata na hindi rin magiging simple. 3 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa harap ng plaza, ngunit hindi pa rin humuhupa ang ingay nito. Ang social media ay puno pa rin ng 2 minutong video clip, isang dalagang pinapahiya sa kalye ng isang pulis, pagkatapos ay tinulungan ng isang sundalo. Ang mga hashtag na Justice for Lina at Tiwala sa PSAF ay nananatiling trending topic sa buong bansa. Halos hindi na makatulog si Lina simula ng araw na iyon. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang cellphone, sunod-sunod ang mga notification. Mga mensahe, komento, at maging mga hiling para sa interview mula sa mga mamamahayag. Pinuri siya ng ilan dahil sa kanyang tapang na labanan ang kawalang katarungan, ngunit marami rin ang nag-akusa sa kanya na naghahanap lang ng pansin. Sa kanyang maliit na boarding house, nakaupo si Lina sa gilid ng kama. Namamaga ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog at magulo ang kanyang buhok. Tinitigan niya ang screen ng cellphone na nagpapakita ng daan-daang hindi pa nababasang mensahe. Isa rito ay mula sa isang hindi kilalang account, "Mag-ingat ka, miss. Maraming kaibigan ang pulis na iyan. Huwag mong isipin na ligtas ka na." Ang mensaheng iyon ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Mabilis niyang pinatay ang screen at tumingin sa bintana na bahagyang bukas. Sa labas, makulimlim ang langit na parabang nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Sa kanyang study table, ang desis na pinaghirapan niya ng ilang buwan ay nakatambak, hindi pa niya nagagalaw muli. Ang kanyang sigla ay tila nalibing sa ilalim ng ulan ng mga komento, atensyon, at banta na sunod-sunod na dumarating. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabalisa, may isang pangalan na palaging pumapasok sa kanyang isipan, Marco de la Cruz, ang lalaking nakaunipormeng berde na biglang dumating at nagpabago sa lahat. Mula noong araw na iyon, hindi pa siya kinokontak ni Marco, ngunit narinig ni Lina mula sa isang reporter na ang EFE ay nakikipag-ugnayan sa EFE para imbestigahan ang kaso. Hindi lang ito tungkol sa paglabag sa disiplina ni S.F. Vargas, kundi pati na rin sa pagkalat ng video at proteksyon para sa biktima. Samantala, sa kampo ng 2 Infantry Division, hindi rin gaanong kalmado ang sitwasyon. Nakaupo si Marco sa opisina ng kanyang commander, si Kapitan David Mendoza, isang opisyal na may seryosong mukha, ngunit may mabuting puso. "So, De La Cruz," sabi ni Kapitan Mendoza habang tinitingnan ang ulat sa kanyang mesa. "Nasangkot ka sa isang insidente kasama ang isang miyembro ng AE sa labas?" Diretsong tumingin si Marco. "Opo, sir. Pero hindi po ako nanakit o lumabag sa aking kapangyarihan. Pinakalma ko lang po ang sitwasyon." Dahan-dahang tumango si Kapitan Mendoza. "Nakita ko na ang video. Kalmado ka, magalang. Pero alam mo ba, maraming tao sa labas ang sadyang binabaliktad ang kwento. May nagsasabing naghahanap ka ng atensyon o kaya inanunulsol." Huminga ng malalim si Marco. "Handa po akong humarap sa anumang opisyal na investigasyon, sir. Hindi ko lang po kayang makita na ganoon tratuhin ang isang sibilyan." Sandaling natahimik ang kanyang commander, pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay. "Iyan ang ipinagmamalaki ko sayo. Pero tandaan mo, sa totoong buhay, minsan natatalo ng interes ang katotohanan. Kailangan nating mag-ingat." "Opo, sir. Simula ngayon, tatawagin ka sa headquarters para sa opisyal na pahayag. At huwag ka munang masyadong lalabas. Pinagkakaguluhan ka ng media." Tumango si Marco. "Opo, sir." Ngunit paglabas niya ng opisina, naramdaman niyang mabigat ang kanyang mga hakbang. Hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Ngunit napagtanto niya na ang pagtulong sa isang simpleng dalaga ay may malaking kahihinatnan. Hindi na siya isang ordinaryong sundalo.
Ngayon, ang kanyang pangalan ay nakakabit na sa isang pambansang issue. Nang hapong iyon, nakatanggap si Lina ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit sa ikatlong ring, sinagot niya rin. Hello, mahina niyang sabi. Magandang hapon. Ito ba si Lina Reyes? Opo. Sino po sila? Ako si Kapitan Mendoza ng 2nd Infantry Division. Kasamahan ako ni De la Cruz. Agad na umayos ng upo si Lina. Ay, opo, sir. Bakit po? Huminahon ka, iha. Walang problema. Gusto ko lang ipaalam na si Marco ay kasalukuyang kinukunan ng opisyal na pahayag, kaya hindi ka pa niya matatawagan. Pero nag-iwan siya ng mensahe, huwag kang matakot, sisiguraduhin naming protektado ka. Natahimik si Lina, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi para hindi umiyak. Salamat po, sir. Natatakot lang po ako na baka maging masama ang epekto nito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kung mananatili kang kalmado, malalaman din ng publiko kung ano ang totoo. At kung kailangan mo ng proteksyon o tulong legal, tutulungan ka naming makipag-ugnayan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, tinitigan ni Lina ang screen ng kanyang cellphone na ngayon ay may pangalang Kapitan Mendoza, D. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang kakaibang init na naramdaman, isang halo ng ginhawa, respeto, at pasasalamat na hindi niya masabi. Nang gabi ring iyon, sa kanyang simpleng bahay sa Calamba, nakaupo si Marco sa harap ng maliit na hapagkainan kasama ang kanyang ina, si Aling Flora, isang biyuda na aktibong nagtuturo ng katekismo sa kanilang komunidad. Tinitigan siya ng kanyang ina nang may pag-aalala. Marco, anak, totoo bang ikaw yung nasa G? Malumanay ang boses ng kanyang ina, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang pilit ng ngiti ang isinagot ni Marco. Opo, Nay. Pero huwag po kayong mag-alala. Tumulong lang po ako. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Mabuti ang pagtulong mo, anak. Pero kakaiba na ang mundo ngayon. Ang mga taong may mabuting intensyon, sila pa ang inaatake. Mag-ingat ka, ha? Baka samantalahin ka ng iba. Dahan-dahang tumango si Marco. Opo, Nay. Gusto ko lang pong maging tapat. Matagal siyang tinitigan ng kanyang ina, pagkatapos ay ngumiti. Kung tapat ka, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Pero tandaan mo, anak, ang pagtulong ay hindi lang sa harap ng kamera. Minsan, mas dakila ang pagtulong na tahimik. Yumuko si Marco, pinag-iisipan ang mga salitang iyon. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ina. Ngunit ang kasong ito ay naging pampublikong usapin na. Hindi na siya maaaring tumakbo. Kailangan niyang manindigan. Hindi para sa kanyang pangalan, kundi para sa katarungang nasimulan na niyang ipaglaban. Kinabukasan, isang bagong balita ang lumabas. Inanunsyo ng Lipa City Police Station na si F. Vargas ay opisyal ng sinuspinde habang isinasagawa ang investigasyon. Binasa ng hepe ng pulisya ang isang opisyal na pahayag sa harap ng media, pinahahalagahan namin ang kooperasyon mula sa EI at sa komunidad. Hindi namin kukonsintihin ang anumang kilos na dudungis sa pangalan ng aming institusyon. Ang proseso ay magiging transparent. Sa kabilang banda, maraming media outlet ang nagsimulang tumuon sa kwento ng mga tao sa likod ng insidente. Sumulat ang ilang news portal, estudyanteng inabuso, ngayon ay viral. Sino ang sundalong nagtanggol? LGTU. Marco, ang tahimik na bayani ng Lipa. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri, hindi naramdaman ni Marco na isa siyang bayani. Nakaramdam lang siya ng ginhawa. Kahit paano, ligtas si Lina. Ngunit alam niyang ang mundo ng social media ay maaaring magbago ng direksyon anumang oras. 3 araw ang lumipas, nang walang kaalaman si Marco, naglakas loob si Lina na pumunta sa kampo ng 2nd Infantry Division. Gusto niyang personal na magpasalamat, kahit alam niyang hindi madaling makipagkita sa isang aktibong sundalo. Pagkatapos dumaan sa guard post, isang batang sundalo ang sumalubong sa kanya. Kayo po si Miss Lina, di ba? Sandali lang po, tatawagin ko si De la Cruz. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Marco na nakasuot ng kanyang duty uniform.
Mukha siyang medyo pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado pa rin. Nang makita niya si Lina, sandali siyang natigilan. Miss Lina, bakit ka na parito? Isang nahihiyang ngiti ang isinagot ni Lina. Pasensya na po, sir. Gusto ko lang pong magpasalamat. Hindi ko po alam kung paano pa kayo makakausap. Huminga si Marco, ngunit may isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Nagkataon lang na dumaan ako noon. Pero kung hindi po kayo dumaan, hindi ko po alam kung anong nangyari. Hinding-hindi ko po makakalimutan iyon, mahinang sagot ni Lina. Natahimik si Marco at tumingin sa langit. Ako rin, hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Pero tandaan mo, miss, huwag mong hayaang mawalan ka ng tiwala sa tama dahil sa nangyari. Tumango si Lina. Marami po akong natutunan, sir. Tungkol sa tapang at sa kabutihan na hindi kailangang maingay. Nagtawanan silang dalawa. Ngunit ang tawang iyon ay maihalong emosyon. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang hangin ng hapon ang umiihip sa mga puno sa loob ng kampo. Maya-maya ay nagsalita si Marco. Sa totoo lang, natakot din ako noon. Pero nang makita kitang nakatayo ng kalmado, kahit hinihila ka, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na lumapit. Yumuko si Lina, namula ang kanyang mga pisngi. Hindi po ako kalmado, sir. Pinipilit ko lang pong huwag himatayin. Muli silang nagtawanan. Sa pagkakataong ito, mas maluwag, ngunit sa likod ng tawanan, mayroong isang bagay na umuusbong. Isang tapat na paggalang sa isa't isa. Bago sila maghiwalay, nagbigay ng maikling paalala si Marco. Kung may mangyari, kontakin mo ako sa pamamagitan ni Kapitan Mendoza. Huwag mong sarilinin. Minsan, mas malupit pa ang social media kaysa sa totoong mundo. Tumango si Lina. Opo, sir. Tinitigan niya ang lalaking nakauniporme bago umalis. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Hindi na siya isang ordinaryong estudyante. Siya ngayon ay isang simbolo ng katapangan na isinilang mula sa takot. At sa hindi malamang dahilan, may isang maliit na boses sa kanyang puso na nagsasabing, siguro sinadya ng Diyos na pagtagpuin kami sa daang iyon. Hindi nagkataon kundi tadhana. Ngunit sa ibang lugar, isang tao ang nakatitig sa screen ng cellphone nang may galit. Nakaupo si Isefi Vargas sa kanyang bahay, tinitingnan ang balita na tumatawag sa kanya na isang tiwaling pulis. Sa mesa, halos ubos na ang isang bote ng alak. Bumulong siya ng may paos na boses, akala niyo tapos na? Hindi pa. Hindi niyo pa kilala kung sino ang kinalaban niyo. Nanigas ang kanyang mukha, matalim ang kanyang titig sa screen. Ang larawan ni Lina at Marco ay magkatabing nakalagay sa isang news portal. Kinuyom niya ang kanyang kamao at isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mukha. Tingnan natin kung sino ang tunay na mananalo. Ang gabi sa Lipa ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Katatapos lang ng ulan, nag-iiwan ng amoy ng basang lupa na tumatago sa mga bintana. Ngunit sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang makitid na eskinita, ang katahimikan ay hindi naroroon. Sa loob, si Isefi Vargas ay nakaupo sa isang magulong sala. Nagkalat ang mga upos ng sigarilyo sa ashtray, mga bote ng alak sa sahig. Namumula ang kanyang mga mata, naninigas ang mukha, at mabigat ang kanyang paghinga. Mula nang masuspinde sa serbisyo, naging magulo ang kanyang buhay. Iniiwasan siya ng mga kapitbahay, natatakot ang mga bata na dumaan sa harap ng kanyang bahay. Maging ang kanyang asawa ay bumalik na sa mga magulang nito, dala ang kanilang maliit na anak. Tinitigan ni Vargas ang screen ng cellphone na nagpapakita ng pinakabagong balita, pulis na nagpahiya sa estudyante, nanganganib na matanggal sa serbisyo. Kaso sa Lipa, tiniyak ng Isefi at Lee ang neutralidad. Nagitngit ang kanyang mga ngipin. Neutralidad? Ha! Lahat sila nagpapakabanal, bulong niya ng may pait. Ngunit sa likod ng galit na iyon, mayroong hiya at takot na namumuo. Hindi niya inakala na ang kanyang kayabangan sa kalye ay sisira sa buong karera niya. Ngunit ang pride at galit ang tumatakip sa anumang pagsisisi. Sa ibabaw ng mesa, inilapag niya ang kanyang service firearm na hindi pa niya naisa sa uli. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ito.
Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, hindi ako magkakaganito, sitsit niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan ni Marco at Lina. Mga mukhang naging simbolo ng katotohanan sa media. Kung masisira sila, baka luminis ulit ang pangalan ko. Samantala, sa gabi ring iyon, kararating lang ni Lina mula sa unibersidad. Medyo basa ang kanyang damit dahil sa ulan, ngunit mukhang kalmado ang kanyang mukha. Katatapos lang niya sa kanyang thesis proposal defense, isang bagay na inakala niyang hindi na niya magagawa matapos ang insidente. Binuksan niya ang ilaw sa kanyang kwarto, inilapag ang bag, at napatingin sa mesa. May isang maliit na baukwet ng bulaklak sa isang vase, kasama ang isang brown na sobre. Ang sobre ay isiniksik sa ilalim ng pinto, walang pangalan. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Naglalaman ito ng isang pirasong papel na may magaspang na sulat kamay. Akala mo nanalo ka na? Tingnan natin. Hindi kasing linis ng inaakala mo ang mundo. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Ang sulat ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong mensahe. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handang tawagan ang isang tao, at ang unang pangalan na pumasok sa kanyang isipan ay iisa lang, si Marco. Ngunit bago pa niya mapindot ang call button, may narinig siyang ingay mula sa labas ng bintana. Isang mabagal ngunit mabigat na yapak. Pinigil niya ang kanyang hininga. Mula sa siwang ng kurtina, nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa harap ng gate ng kanyang boarding house. Isang malaking anino, nakasuot ng madilim na jacket, nakatayo lang, nakatingin sa kanyang pinto. Dahan-dahang umatras si Lina, nanginginig ang mga kamay. Bumulong siya sa sarili, kalma, Lina. Kalma. Agad niyang tinawagan ang numero ni Kapitan Mendoza na ibinigay sa kanya ni Marco. Sir, si Lina po ito. May tao po yata sa labas ng boarding house ko. Natatakot po ako. Mabilis na sumagot ang boses sa kabilang linya. I-lock mo ang pinto ngayon din. Huwag kang lalabas. Magpapadala ako ng mga tauhan dyan. Nilock ni Lina ang pinto, ibinaba ang lahat ng kurtina, at yumuko sa likod ng kanyang study table. Hindi regular ang tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang mga yapak na papalayo, pagkatapos ay katahimikan. 15 minuto ang lumipas, isang mahinang sirena ang narinig sa di kalayuan. 2 sundalo kasama ang mga pulis ang dumating upang suriin ang paligid. Ngunit nawala na ang anino. Ang naiwan na lang ay mga bakas ng putik sa harap ng gate at isang upos ng sigarilyo na umuusok pa. Kinabukasan, pumunta si Marco sa boarding house ni Lina, kasama ang 2 iba pang sundalo. Nakasuot siya ng sibilyan, ngunit disiplinado pa rin ang kanyang kilos. Nang makita niya si Lina na maputla, agad siyang nagtanong, ayos ka lang ba, miss? Umiling si Lina. Nagulat lang po, sir. Sigurado po akong siya iyon. Si Isu Vargas? Dahan-dahang tumango si Lina. Kilala ko po ang tunog ng ubo niya sa labas. Hindi ko po makakalimutan. Huminga ng malalim si Marco. Sige, ire-report ko ito sa force at sa aking superior. Hindi na ito simpleng paglabag sa etika. Banta na ito. Tumingin si Lina sa kanya, nanginginig ang boses. Natatakot po ako, sir. Baka sa isang maling galaw ko, ako pa ang baliktarin. Malumanay siyang tinitigan ni Marco. Miss Lina, ang mga mabubuting tao ay madalas akusahan, pero hanggat nasa tamang landas tayo, hindi tayo nag-iisa. Lumingon siya sa kanyang mga kasama. Bantayan ninyo ang paligid. Kung kailangan, makipag-ugnayan sa presinto. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakalapit. Pagkaalis nila, sandaling naupo si Marco sa beranda, pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng langit. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kaso. Pwede siyang umatras at hayaan ang sistema na gumalaw, ngunit may isang bagay sa loob niya na tumatanggi. Alam niyang ang kabutihan ay minsan kailangang bantayan hanggang sa dulo, hindi lang sa simula. Samantala, sa ibang lugar, si Isu Vargas ay nagtatago sa bahay ng isang matagal ng kakilala sa labas ng lungsod. Narinig niya ang balita na naglabas na ng 2 supwena ang Internal Affairs para sa investigasyon.
Kung hindi siya darating, ituturing siyang tumakas at direktang matatanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ngunit ang paghihiganti ang nangingibabaw sa kanyang isipan. Wala na siyang pakialam sa posisyon o pangalan. Ang gusto na lang niya ay pagsisihin sina Marco at Lina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang isang anonymous account na ginagamit niya sa social media. Mula roon, nagpadala siya ng mensahe sa ilang lokal na gossip pages. Ikinakalat ang larawan ni Lina na may masamang caption, estudyanteng nagkunwaring biktima para sumikat. Sabi-sabi, may relasyon daw sa sundalong iyon. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang larawan. Dumagsa ang masasamang komento. Babaeng naghahanap ng atensyon. Para maging viral lang. Yung sundalo, may gusto rin siguro. Umiyak si Lina nang makita ang balita. Pakiramdam niya ay muli siyang nasa isang sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nahimik si Marco. Agad niyang pinuntahan ang opisina ng online media na naglathala ng balita. Ako si Ihiti. Marco de la Cruz, matigas niyang sabi sa harap ng editorial team. Hinihiling kong linawin ninyo ang pinagmulan ng balitang naninira sa isang sibilyan na nasa ilalim ng proteksyon ng batas. Nagulat ang mga taga-media at agad na nagsiyasat. Hindi nagtagal, natunto nila ang unang account na nagkalat nito at nalaman nilang nagmula ito sa lugar kung saan huling namataan si Vargas. Ang mapanirang balita ay tinanggal sa loob ng wala pang isang oras. Ngunit hindi doon huminto si Marco. Nakipagtulungan siya sa SAE Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, at sa Anti-Cybercrime Group, GE, para matunton ang pinagmulan ng account. At pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang resulta, ang account ay konektado sa personal na numero ni Ceci Vargas. Ang pag-aresto ay isinagawa ng tahimik sa ika-4 na gabi. Dinakip si Vargas sa bahay ng kanyang kaibigan, walang paglaban. Nakayuko, ang kanyang mukha ay gusot na parang taong nawala ng direksyon. Habang dinadala sa istasyon ng pulis, bumulong siya sa opisyal na umaakay sa kanya, dahil lang sa babaeng yan, nasira ang buhay ko. Nagkamali lang naman ako ng salita. Ngunit may sarili ng hatol ang publiko. 1 linggo ang lumipas, isang opisyal na press conference ang idinaos. Ang hepe ng pulisya ng Lipa, kasama ang mga kinatawan mula sa IHI at lokal na pamahalaan, ay magkakatabing nakaupo sa harap ng mga kamera. Ang kasong ito ay natapos na sa pamamagitan ng batas at tamang proseso. Si Ceci Vargas ay napatunayang nagkasala ng malubhang paglabag, kasama na ang pagbabanta sa biktima. Siya ay opisyal ng tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Inimbitahan si Lina na dumalo bilang saksi, ngunit tumanggi siyang humarap sa mga kamera. Pinili niyang manood mula sa isang gihi sa unibersidad, kasama ang kanyang propesor. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa malalim na ginhawa. At nang ipakita sa screen ang mukha ni Marco, na dumalo bilang kinatawa ng di, yumuko siya at bumulong, "Salamat, Sir Marco, para sa lahat." Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang manumbalik ang katahimikan sa Lipa. Ang viral na balita ay unti-unting napalitan ng mga bagong issue. Ngunit sa puso ng mga taong nakasaksi nito, ang kwento ay nanatiling isang paalala na ang katapangan ay maaaring magmula sa sinuman, kahit sa isang ordinaryong estudyante at isang sundalong nagkataon lang na dumaan. Isang hapon, sa plaza kung saan nagsimula ang lahat, nakatayo si Lina, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Nakasuot siya ng kaswal na damit, may dalang notebook. Mula sa di kalayuan, may narinig siyang mga yapak na papalapit. "Madalas ka pa rin dito." Isang kalmado at pamilyar na boses. Lumingon si Lina at mumiti. "Sir Marco." Gusto ko lang balikan ang lugar kung saan nagbago ang lahat." Tumayo si Marco sa tabi niya, nakatingin sa kalsada kung saan sila unang nagkita. "Nakakatuwa, no? Minsan, may mga kakaibang paraan ang tadhana para turuan tayo." Isang maliit na tawa ang kumawala kay Lina. "Napo. Dati, kinamumuhian ko ang araw na yon. Ngayon, nagpapasalamat pa ako." "Nagpapasalamat?" "Opo. Kung hindi dahil sa nangyari, hindi ko malalaman ang halaga ng dignidad at katapangan." Ngumiti si Marco.
At hindi ko malalaman na may mga sibilyan pa palang naniniwala sa mga otoridad kahit nasaktan na. Sandali silang natahimik. Umiihip ang malambot na hangin, dala ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Isang mapayapang sandali, walang mga tao, walang kamera. Tanging dalawang taong pinagbuklod ng kawalang katarungan, ngayon ay nakatayo sa kapayapaan. Bago umalis, mahinang sinabi ni Lina, "Salamat po, sir. Hindi lang dahil tinulungan niyo ako, kundi dahil hindi niyo ako hinayaang maramdamang mag-isa ako." Maikli ngunit makahulugan ang sagot ni Marco. "Manatili kang matatag, Lina. Kailangan ng mundo ng mga taong tulad mo." Naggitian sila at naghiwalay sa ilalim ng kulay kahel na langit. Marahil ay hindi na sila madalas magkikita, ngunit ang alaala at ang mga aral na dala nila ay mananatiling buhay, mas matagal kaysa sa anumang balita. Ilang buwan ang lumipas, isang sanaysay ang lumabas sa opinion page ng isang pambansang pahayagan. Ang pamagat ay simple, katapangan sa gitna ng uniforme at takot. Ang sumulat ay si Lina Reyes. Sa kanyang sanaysay, isinulat niya, ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang may ranggo, kundi kung sino ang may tapang na manindigan sa tama. Minsan na akong napahiya sa kalye, ngunit sa parehong lugar, iniligtas din ako ng kabutihang hindi ko inaasahan. Sa araw na iyon, natutunan ko na mayroon pa ring mga alagad ng batas na nagpoprotekta, hindi ng aapi. At sa bansang ito, hindi laging talo ang katotohanan, basta't may handang ipaglaban ito ng buong puso. Ang sanaysay ay muling naging viral. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sensasyon, kundi dahil sa inspirasyon. At isang hapon, sa isang malayong outpost sa hangganan, isang sundalo na nagngangalang Marco de la Cruz ang nagbabasa ng sanaysay na iyon sa kanyang cellphone. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingin siya sa langit. "Ang galing mong sumulat, Lina," bulong niya.